Nagsisimula ang ating kwento sa isang high school na puno ng mga delinkwente at kriminal kung saan ang pinakamalakas ang namumuno at ang mahihina ay tinatreto na parang basura, tulad ng kawawang si Rocco na kalaunan ay malinaw na magkakaroon ng harem ng mga waifu na hindi makatatanggi sa kanyang makisig na kagwapuhan. Mayroon lang siyang dalawang kaibigan, ang isa ay tinatawag niyang The Colonel, at ang isa naman ay The Chief, pero ang mga nerdy nilang pangalan at kasuotan ay ginagawa lamang silang pantay-pantay na target ng tuloy-tuloy na pambubuli. Dahil dito, madalas na lang nagtatago ang tatlong binata sa mga cubicle ng banyo habang minumura ang mga nambubuli sa kanila araw-araw na sumisira sa dapat sana'y payapa nilang buhay sa high school. Isang araw, nakatanggap si Rocco ng package mula sa yumaong lolo niya. Sa loob nito ay may kasamang scroll ng makapangyarihang mahika na sinasabing namana sa kanilang pamilya mula pa noong sinaunang panahon. Habang nangangarap ang mga binata tungkol sa pagkakaroon ng mga superhuman na kapangyarihan, biglang may liwanag na lumabas mula sa scroll at may tatak na lumitaw sa noo ni Rocco. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nilapitan si Rocco ng ilang siga, na sa hindi malamang dahilan ay mga middle schoolers pala, pero matapang niyang binalaan ang mga ito na lumayo sa kanya kung ayaw nilang matikman ang bago niyang, cool, na kapangyarihan, at agad siyang binugbog. Sa hindi inaasahang pangyayari, iniligtas siya ng isang babaeng siga sa pamamagitan ng pagsaway sa mga kasama nito. Sa paaralan, muling pinahirapan si Rocco ni Inuma, isang lalaking araw-araw siyang binubuli, hanggang sa sorpresang sabihin ni Tsubaki, ang nobya ni Inuma, na ang The Colonel at The Chief na lang ang ay-bully sa halip na si Rocco. Pagkatapos ng isa na namang kahihiyang naranasan mula sa pambubuli, bumalik ang mga binata sa kanilang nakasanayang tagwan sa banyo para magreklamo tungkol kay Inuma at sa walang katapusang pambubuli nito. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Rocco na parang iba ang pakikitungo sa kanya ng mga babae kamakailan at naniniwala siyang may kinalaman nito sa kapangyarihang nakuha niya mula sa scroll. Sa mismong sandaling iyon, kumatok si Tsubaki sa cubicle ng banyo, walang pakialam na nasa boys' bathroom siya, at biglang humingi ng tawad kay Rocco sa lahat ng pambubuli niya noon, bago ito tumakbong paalis sa kahihiyan. Mas nakakagulat, nang makauwi ang mga binata, napansin nilang lahat ng babaeng siga na nadaranan nila ay nakatitig kay Rocco. Doon nila napagtanto na ang scroll ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makaakit ng masasamang babae. Biglang lumitaw si Inuma at tinakot si Rocco na babanatan siya dahil inaagaw raw nito ang nobya niyang si Tsubaki, bagamat wala namang alam si Rocco sa sinasabi nito. Nang isiwalat ni Inuma na si Tsubaki ay ginawang wallpaper si Rocco sa cellphone nito, dali-daling tumakbo si Rocco sa takot. Sa kanyang pagtakas, aksidente siyang nabangga ng isang babaeng siga na katatapos lamang bugbugin ng isang buong grupo ng mga siga. Itinapat nito ang mga kamay niyang may dugo kay Rocco habang sinasabi sa sarili na umibig siya sa kanya sa unang tingin. Kinabukasan sa paaralan, laking gulat ni Rocco nang malamang pumasok sa klase niya ang babaeng iyon at piniling umupo sa tabi niya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Rana habang walang pakialam sa pambubuli sa likod niya kay Colonel. Pero nang si Rocco na ang binyantaan, walang kahirap-hirap na binuhat ni Rana ang isang desk gamit ang isang kamay at pinakawalan ang kanyang galit. Sa sobrang takot sa nakita niyang lakas, agad na tumakbo palayo si Rocco matapos ang klase. Ngunit nang muli siyang mabangga ni Rana, bigla niyang napagtanto kung gaano ito kaganda, at dahil sa kapangyarihan niya, baliw na ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na responsibilidad niyang protektahan siya mula sa mga delinquent na tiyak na maghihiganti sa kanya, ngunit sumagot si Rana na kung ikalulugod nito, papatayin na lang niya lahat ng delinquent kinabukasan sa paaralan. Kinabukasan, napalibutan si Rocco ng isang harem ng masamang mga babae ngunit nang takutin sila lahat ni Rana, pinapako siya ni Rocco sa isang pangako na magiging mabait na siya mula ngayon at titigil na sa pakikipag-away, na kanyang sinang-ayunan dahil handa siyang gawin ng kahit ano para mapasaya si Rocco. Ngunit kalaunan ng araw na iyon, natagpuan ni Rocco si Rana sa klase na bagbog at may pasa, at nalaman niyang inatake siya ng isang grupo ng delinquent na gustong maghiganti sa kanya, pero hindi maalala ni Rana kung bakit kahit pa ito ang siga na brutal niyang binugbog para sa kasiyahan noong nakaraang araw. Nakaramdam ng guilt si Rocco na ang hiling niyang huwag lumaban si Rana ay humantong sa pagkakabugbog nito, ngunit sinigurado ni Rana sa kanya na mas mahina pa ang mga suntok ng mga siga kaysa sa mga gamer at wala siyang naramdaman. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rocco na ang isang cute na babae gaya ni Rana ay siyang larawan ng tunay na pagkalalaki at nagpasya siyang dapat ay maging lalaki rin siya sa pagharap sa kanyang bully ng harapan. Kaya pagkatapos magpalit ng PE uniform, hinarap niya si Inuma sa isang laban, pero sana'y nagdala na rin siya ng extrang brief dahil mukhang mapapahihi na siya sa takot. Pero sa kabila ng kanyang takot, pinatunayan ni Rocco ang kanyang tibay dahil hindi siya umatras kahit matapos tumanggap ng suntok mula kay Inuma.
Lalo lang itong ikinagalit ng bully kaya sunod-sunod ang suntok na ibinato niya kay Rocco, pero wala ni isa sa mga iyon ang nakapagpabagsak sa kanya. Samantala, ang kanyang mga kaibigan ay umiiyak at nagsisisi sa sarili nilang kahinaan na hindi siya matulungan habang pinapanood ang brutal na pambubugbog kay Rocco. At kahit nanginginig na ang tuhod ni Rocco, naalala niya ang mukha ni Rana at pabulong na humiling na iligtas siya. Sa sandaling iyon, dumating si Rana at tinapos ang laban gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos ng laban, tumanggi si Rocco na magpunta sa ospital at iginiit na ayos lang siya, pero habang pauwi siyang papadyak, pakiramdam niya ay napakakawawa niya sa pagiging mahina at sa paghingi ng tulong sa isang babae, at hiniling niyang sana'y maging mas lalaki siya. Samantala, nagising si Inuma sa ospital at humanga sa tapang at pagkalalaki na ipinakita ni Rocco. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nagulat si Rocco nang makita si Inuma na naghihintay sa kanya, at mas lalo pang nagulat nang yayain siya nitong kumain ng ramen habang palihim na nagmamatsyag ang Colonel at Chief para bantayan siya. Pagkatapos, tinanong ni Rocco si Inuma kung bakit siya niyaya, pero sagot ni Inuma ay gusto lang niyang kumain kasama ang kaibigan, na lalo pang ikinagulat ni Rocco. Binalaan din siya ni Inuma na gusto siyang labanan ni Osana, ang pinakamalakas at pinakakinatatakutang delinquent sa paaralan. Kahit natakot siya sa balitang iyon, napagtanto ni Rocco na walang naidudulot ang pagtakbo sa problema at ang tunay na lalaki ay hinaharap ang kanyang tadhana kahit gaano pa ito nakakatakot. Dahil sa ipinakitang tapang at mga nakaka-inspire na salita ni Rocco, nagpa siya ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya sa imposibleng misyon na ito, at nangakong lalaban kay Osote kasama siya, pati si Inuma ay nangakong susuportahan siya. Kinabukasan sa paaralan, isang batang babae ang pumasok sa silid-aralan at hinahanap si Rocco. Bagamat naguluhan siya sa una, agad niyang nalaman na ang batang babae na ito ay si Osota, ang top dog ng Amori High School. Ngunit nang gumana ang kapangyarihan ni Rocco, tila wala itong epekto kay Osota at basta na lang niya sinabi kay Rocco na papatayin niya ito. Sinabi ni Rocco na dapat nilang pag-usapan ito kaysa maglaban, pero nainip si Osota at sinuntok siya sa mukha, na nakakagulat ay walang epekto sa kanya. Dahil dito, sinubukan ni Osota ang suntok niya sa Colonel at pinalipad ito sa pader. Napagtanto niya na may kakaiba kay Rocco na nagpaparamdam sa kanyang ayaw niya itong saktan kaya pumayag siyang makipag-usap sa kanya sa halip. Dinala niya si Rocco sa isang creepy na abandonadong gusali na inakala niyang doon siya mamamatay, pero sa halip ay dinala siya sa kwarto ni Osota na kulay pink at parang kwarto ng isang Discord girl. Inamin ni Osota kay Rocco na mahilig siya sa cute na bagay at inimbitahan pa siyang bumisita at makipag-bonding kahit kailan niya gusto. Ngunit habang tumatagal ang pagtitig niya kay Rocco, mas lalo siyang nalilito sa kanyang nararamdaman dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Alam ni Rocco na ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan at napagtanto niyang siya ang unang pag-ibig ni Osota. Dahil dito, naalala ni Rocco ang sarili niyang unang pag-ibig na nauwi sa pagkawasak ng puso ng ang kanyang cute at inosenteng kaibigang kababata ay biglang naging delinquent matapos main love sa isang masamang lalaki. Nais ni Rocco na iligtas si Osota mula sa parehong sakit na tanging unang pag-ibig lamang ang maaaring magdulot, kaya gusto niyang maalis ang sumpa bago pa mahuli ang lahat. Doon niya napagtanto na kung ang kanyang sumpa ay gumagana lamang sa mga bad girl, kung gayon sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng isang masamang babae tungo sa pagiging mabuti, titigil ang epekto ng sumpa, gaya ng nangyari kay Tsubaki, na dati obsessed kay Rocco ngunit naging normal nang tumigil ito sa pambubuli sa kanya. Sa bagong estratehiyang ito, kinumbinsi niya si Osota na bumalik sa paaralan sa pag-asang magbabago ito sa pagiging mabuti sa pamamagitan ng paglikha ng isang masaya at mapayapang buhay eskwela. At dahil 2 beses na naulit ni Osota ang parehong baitang, nagkataon na naging kaklase niya si Rocco. Ngunit habang nasa klase, madalas lang siyang magdudol at nagbabanta na papatayin ang sinumang sumilip sa kanyang ginagawa. Samantala, sinimulan ni Rocco ang kanyang plano sa pamamagitan ng mungkahing magtanim ng mga halaman at bulaklak bilang proyekto ng klase. At kahit ayaw sumang-ayon ng mga delinkwenteng estudyante, nang tumayo si Osota at sigawan sila, bigla silang nagbago ng isip. Nang sinimulan na nila ang aktibidad, hindi makapaniwala ang class representative sa kanyang nakikita, lahat ng mga delinquent ay nag-e-enjoy sa paghahalaman at may sensinang nagsusulat ng mga tala. Sa ikinagugulat ng lahat, araw-araw ay masaya ang mga delinquent, kasama si Anuma, sa pagmamasid sa paglago ng mga bulaklak at pagtutulungan sa paghahambing ng tala. Samantala, sinubukan ni Kurakata, kaibigan ni Osota, na hikayatin siyang bumalik sa pagiging delinquent para makasama sa isang makapangyarihang grupo na kilala bilang Onishima Gang. Ngunit wala na siyang interes sa ganung bagay, dahil nakatutok lang siya sa pagtapos ng ulat ukol sa paglago ng bulaklak.
Kinagabihan, bumalik si Osote sa paaralan para tingnan ang mga halaman ngunit laking gulat niya nang makita niyang sinira ang lahat ng ito, isang pangyayaring labis na nagpabigat ng kanyang damdamin. Dahil dito, bumalik siya sa dati niyang ugali at walang awa na binugbog ang mga estudyanteng may sala, hindi alam na si Kurakata pala ang may pukanan nito. Pagdating ni Roko ay huli na ang lahat, at dahil bumalik na si Osote sa pagiging bad girl, mas lalong lumalim ang damdamin nito para sa kanya at inamin ang kanyang pag-ibig, na labis na sumakit sa puso ni Roko dahil nabigo siyang pigilan ang pag-ibig ni Osote. Sinabi ni Osote na huli na para sa kanya upang mamuhay ng normal, at umalis kasama si Kurakata. Pumunta sila sa isa sa mga pagpupulong ng Onishimigang, ngunit nagtaka ang mga miyembro kung bakit may batang babae doon. Kaya't pinakawala ni Kurakata si Osote sa mga goons habang nanunood siya sa gilid habang inilalabas ni Osote ang kanyang halimaw na lakas. Samantala, dumating si Ra upang damayan si Roko na nalulungkot pa rin kung paano muling naging masama si Osote. Ngunit ayaw niyang sumuko kaya nakiusap siya kay Ra na tulungan siyang iligtas si Osote. Sa warehouse, handa na ang Onishimigang natanggapin sina Kurakata at Osote, pero nag-alinlangan si Osote na sumali. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Roko at nagsimulang bigkasan ang kanyang ulat tungkol sa paglago ng bulaklak simula sa araw 1, habang si Ra ay walang hirap na pinipigilan ng sinumang subukang patigilan siya. Ngunit nang malibang si Ra sa ibang mga goons, nakalusot si Kurakata at sinuntok si Roko. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na suntok, nanatiling matatag si Roko at hindi tumigil sa pagbigkas ng kanyang ulat, kahit pa nakiusap na si Osote na tumakas na lang siya. Sa puntong iyon, kumangal na rin si Kurakata sa hindi pagsuko ni Roko kahit ilang ulit pa siyang masaktan. Biglang hamina ang ulan habang dahan-daw ang nilapitan ni Roko si Osote habang nagpapatuloy sa kanyang ulat. Tinapos niya ito sa pagsasabing, kahit pa nasira ang mga bulaklak bago pa man sila tuluyang mamulaklak. Ang mas malaking misteryo ay kung paano sila nabuhay ng sapat na matagal upang mamulaklak sa kabila ng pagiging napapaligiran ng maraming ligaw na delinquent, at tulad ng mga bulaklak, si Osote ay maaari ring mamulaklak sa gitna ng dagat ng mga delinquent dahil alam niya na mabuting tao ito sa kaibuturan. Nang dumating ang mga tauhan ng Onishimigang kasama ang mga backup, tinulungan nina Inuma at ng mga lalaki ang iba na makatakas mula sa likod ng bodega. Sinubukan ni Osote na yayain si Kurakata na sumama sa kanila pero nagdesisyon itong maiwan matapos mapagtanto na si Osote ay tunay na mabuti at hindi bagay sa uri ng delinquenting buhay na pinili niya para sa sarili. Kaya habang tumatakas si Roko kasama ang mga kaibigan niya, matapang na pinigilan ni Kurakata mag-isa ang Onishimigang. Makalipas ang ilang panahon, nakuha ni Roko ang lisensya niya sa scooter at nagdesisyong ibigay ni Inuma kay Roko ang lumang scooter niya bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan, na sa unay tinanggihan ni Roko dahil masyado itong pakitang gilas at mukhang delinquent. Ngunit nang mapagtanto niyang ito ang paraan ni Inuma para mapalapit sa kanya bilang kaibigan, nakaramdam siya ng konsensya at napilitan siyang tanggapin ito. Habang nagmamaneho siya ng scooter kinagabihan, bigla siyang hinabol ng isang babaeng pulis na nakasakay sa motorsiklo na maling inakala na isa siyang delinquent. Sinimulan siyang bugbugin ng pulis habang sumisigaw ng tungkol sa kagustuhang burahin ang lahat ng delinquent, hanggang sa biglang umaktibo ang kapangyarihan ni Roko at nagsimulang makita siya ng pulis bilang isang prinsipe charming, kaya nakatakas siya sa galit nito, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang pitaka niya. Kinabukasan, si Ami, isang disente at maayos na dalaga mula sa kalapit na paaralan ng mga babae, ay bumisita kay Roko upang isauli ang pitakang nahulog niya. Ngunit nang makita niya ang simpleng mukha ni Roko, hindi niya maiwasang isipin ito bilang isang prinsipe charming kahit na naniniwala pa rin siyang isa itong mabagsik na delinquent na kinamumuhian niya. Pagkatapos, dumating si Inuma dala ang naayos na scooter ni Roko na mas mukhang delinquent pa, kaya't napaiyak si Ami at sinimulang pag-alitan si Roko sa pagsakay sa isang rebelding motor, at iniutos nitong sakyan siya, ang ibig sabihin, sumabay sa kanya. Umalis siya at bumalik ilang sandali matapos dala ang sarili niyang motor, at pinilit si Roko na sumabay sa kanya. Pumayag si Roko dahil nahabag siya sa pagpapaiyak sa isang babae. Ngunit bago sila makaalis, napansin nilang hindi umaandar ang motor dahil pinipigilan ito ni Rana gamit ang isang kamay. Binitiwan ito ni Rana matapos tiyakin ni Roko na ayos lang siya, na agad niyang pinagsisihan ng mapagtanto niyang napakadelikado magmaneho si Azami, kaya napagtanto niyang isa itong masamang babae na tila naapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Sa paglalakad pa uwi, hindi sinasadyang nabangga ni Roko si Blue, isa sa 5 pinuno ng Onishimigang, na nagtanong kung may alam siya tungkol sa isang babaeng baliw na nagkukunwaring pulis para umatake sa mga miyembro ng gang sa motorsiklo. Agad na naalala ni Roko si Azami, ngunit nagsinungaling siya kay Blue na hindi niya ito kilala, habang sa loob-loob ay nabigla siya na kayang gawin ni Azami, nagalit sa mga delinquent,
ang ganoong kapusukan. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin si Rocco na tulungan siya sa pamamagitan ng pagtawag sa mga kaibigan niya para sa isang lihim na pagpupulong sa gabi. Ngunit nang ipaliwanag ni Inuma kung gaano kapanganib ang Onishimigang, nagkaroon ng lakas ng loob si Rocco at nagbigay ng isang masigasig na talumpati tungkol sa pagkalalaki at kung gaano siya nagsawa sa pagiging mahina at walang magawa para sa mga kaibigan niya. Na-inspire nito sina Colonel at Chief para tumapang din, pero si Inuma ay hindi gaanong naapektuhan. Pagkatapos ay nagtungo ang mga lalaki gamit ang kanilang scooter sa pag-asang maabutan si Ami bago siya makabangga sa Onishimigang. Samantala, nagmamaneho si Azami sa mga kalsada ng Tokyo sa gabi na puno ng galit sa kanyang mga mata habang inaalala kung paanong minsang hinangaan niya ang isang pulis na nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang maging pulis. Ngunit pinabangga ni Blue ang minamahal niyang Prinsipe Charming na naging dahilan ng kanyang hindi na pagmamaneho kailanman. Simula noon, nangako si Azami na wawasakin ang lahat ng gang sa motorsiklo at maghihiganti kay Blue. Nang sa wakas ay magtagpo si Azami at Blue ng gabing iyon, ang kanyang paghahangad ng paghihiganti ay naging sanhi ng kanyang pagkabulag, at nahulog siya sa isang bitag kung saan nagkaharap si Isami at ang buong gang ng mga motorista. Sa kabutihang palad, dumating si Rocco at ang mga kasama nito sa ilang sandali upang protektahan siya at makipaglaban sa kanyang tabi sa pagtulong upang pabagsakin si Blue. Bilang tugon, hinamon ni Blue sila sa isang laro ng tag na may kakaibang twist. Kailangang hawakan ni Rocco si Blue para sa kanyang buhay habang ang mga kasamahan niya ay kailangang humabol sa kanya at tagan siya bago siya mahulog. Isang gawain na tila halos imposibleng magawa dahil sa bilis at walang ingat na pagmamaneho ni Blue. Habang papalapit siya sa kamatayan, mas lalong nagiging kapana-panabik ito para sa kanya. Sa kabila nito, malapit na sinundan ni Ami si Blue habang ang iba pang mga kaibigan ni Rocco ay nagsusumikap na pabagalin ang gang ni Blue at pigilan silang makialam sa daan ni Ami. Ngunit habang ang gang ng mga motor ay patuloy na lumalapit, napagtanto ni Inuma na wala na siyang ibang magagawa kundi magpaalam sa kanyang minamahal na scooter habang tumatalon siya mula rito upang padapain ang ibang mga motorista. Ang magiting na hakbang na ito ay nagbigay sa kanila ng kaunting oras, ngunit nang magsimulang dumami ang mga motorista, nagpasya si Inuma at ang chief na tumayo at lumaban upang mabigyan si Ami at Rocco ng mas maraming oras. Biglang dumating ang isang halimaw na saksi ng isang chopper na dumaan at winasak ang mga motorista na parang mga langgam. Bagamat plano niyang magpatuloy at iligtas si Rocco, pinipilit siya ni Inuma at ng chief na manatili at hayaan si Rocco na manalo gamit ang kanyang sariling lakas dahil ayaw niyang laging umasa kay Ra. Samantala, ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang matapang na pagsunod kay Blue at nagawa niyang makipagsabayan dito sa kabila ng napakabilis niyang pagmamaneho. Nang makita ni Blue ang demonyong hitsura sa mga mata ni Asami, napagtanto niyang hindi natatakot si Asami sa kamatayan tulad niya, at pareho silang tinutukso ng kamatayan. Dito na ibinunyag ni Asami na handa siyang gawin ang lahat para pigilan siya, kahit pa magbuwis ng buhay upang magbayad siya sa ginawa niya sa pulis na kanyang iniidolo. Biglang naalala ni Blue na nakilala na niya si Asami at naisip ang mga sandali na sa katotohanan, magkaibigan sila ng pulis, dahil naunawaan ng pulis ang kalayaan at thrill na hinahanap ni Blue at sinubukan pang maging mabuting halimbawa sa kanyang buhay. Ngunit isang araw nang magmaneho si Blue nang mabilis sa isang magaspang na kalsada at muntik nang mabangga si Asami, iniligtas sila ng pulis mula sa tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang motor at buhay. Kahit na nakaligtas ang pulis, hindi na siya muling nakapagmotor. Biglang naputol ang mga iniisip ni Blue nang dumating siya sa isang matarik na kurbada at nagdesisyon na mag-accelerate na parang baliw. Nang hindi na niya maramdaman ang bigat ni Rocco sa motor, inisip niyang nanalo na siya sa karera sa pamamagitan ng pagpapalipad kay Rocco. Ngunit agad niyang napagtanto na nagtagumpay pala si Isami na may tag si Rocco, kaya't nakuha nila ang tagumpay. Nang gabing iyon, habang nagdiriwang sina Rocco at ang kanyang mga kaibigan nang makabalik ng buo, inihayag ni Blue na ibinibigay niya ang pamumuno ng kanyang gang kay Asami, tulad ng kanyang ipinangako na sinuman ang magtagumpay sa kanya sa karera ay magiging bagong leader. Ngunit bago siya umalis, humiling si Ami kay Blue ng isang simpleng pabor. Kinabukasan, dinala ni Asami si Blue upang makita ang pulis na hindi nila nakita mula nang maganap ang aksidente, na labis na nagalak nang makita silang pareho. At nang yakapin siya ng pulis mula sa likod at tanungin siya kung nakakaproblema pa ba siya, humagulgol si Blue at humingi ng tawad sa mga nagawa niyang pagkakamali sa nakaraan. Ilang panahon ang lumipas, dalawang hindi kilalang babae ang nagdesisyong bisitahin ang paaralan ni Rocco dahil narinig nila ang rumor na may isang bad boy child doon na sobrang gwapo na agad nahuhulog ang mga babae sa kanya. Ngunit nang biglang pasukin si Rocco ng maraming batang babae na nakikipag-agawan sa pribilehiyong magdala ng kanyang bag, sinundan pa siya ng crazy Isami na nagpapakilala bilang kanyang personal na driver at ang mas crazy na monster na si Weu,
tumakbo ang dalawang hindi kilalang babae palayo sa takot. Kinabukasan, inanyayahan ni Rocco hanggang sa kanyang bahay upang maglaro at magkilala ng mas mabuti, ngunit nang lumabas siya ng kwarto upang kumuha ng merienda, naging sobrang awkward ang hangin nang bumalik ang nakakatakot na aura ni Ron tuwing wala si Rocco. Ang walang takot na si Osaka ay hindi apektado dito at casual na nagsisimulang makipag-usap kay Rana at kahit na isa lang na salita ang sagot ni Rana tuwing kausapin siya, nalaman ng grupo na mahilig si Rana sa karne at ayaw sa matatamis. Ngunit nang bumalik si Rocco na may puding, labis na ipinahayag ni Rana na puding ang paborito niyang pagkain, na alam ng buong grupo na isang halatang kasinungalingan upang pasayahin si Rocco. Kinabukasan pagkatapos ng klase, inatasan si Rocco at ang grupo na linisin ang silid-aralan, ngunit habang nagtutulungan si Rocco at ang Colonel, napilitan si Rana na makipagtulungan kay Osaka na labis niyang ikinalungkot. Sa kabila nito, nagkasundo ang dalawa dahil pareho silang tanga, at nagsimula silang magtanggal ng mga tile sa sahig gamit ang kanilang mga kamay upang linisin ang alikabok sa ilalim, at nang mapansin nila na marumi rin ang kisame, nagdesisyon silang gayahin kung paano nagtutulungan si Rocco at ang Colonel. Ngunit napatunayan ni Osaka na masyado siyang maliit para dito, kaya't nagdesisyon siyang itaas si Rana, ngunit aksidenteng na itulak niya ang ulo ni Rana sa kisame. Sa pagtatapos ng araw, ipinakita ni Rana ang kanyang malumanay na bahagi sa pamamagitan ng pagpapayag na magpahinga si Osaka sa kanyang kondangan. Samantala, lumaki ang kasikatan ni Rocco sa buong paaralan at sa mga miyembro ng gang dahil sa kanyang papel sa pagpapatamba ng ilang miyembro ng Onishima Gang, at pinayuhan siya ni Inuma na ang mga lider ng Onishima ay tiyak na maghahanap ng paghihiganti. Inalerto niya si Rocco lalo na kay Doi, ang lider ng Onishima na dating isa sa pinakamababang ranggo sa organisasyon, ngunit matapos itong wasakin magdamag, nagsikap siyang muling buuin ang gang mula sa simula at mabilis na naging pinakamahusay na lider na mayroon ng Onishima Gang. Sa parehong oras, dumating ang apat na natitirang lider ng Onishima Gang sa Amori High School, ngunit nakakagulat na sinabi ni Doi na hindi niya alintana ang isang walang kwentang tutak tulad ni Rocco at ang tunay niyang layunin ay ang halimaw na kilala bilang si Rana. Kinabukasan, ang mga miyembro ng Onishima Gang ay inilipat sa Alor High School at naging bagong estudyante sa klase ni Rocco, na ikinagulat ni Rocco at ng kanyang mga kaibigan na sigurado silang naghahanap si Dogi ng paghihiganti. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang twist, sinabi ni Dogi na matapos makita ang lahat ng naabot ni Rocco, ang Onishima Gang ay labis na humanga sa kanya kaya't nagdesisyon silang mag-aral sa parehong paaralan upang makaranas din ng isang mapayapang buhay paaralan. Nahihirapan si Rocco na paniwalaan ito sa una, ngunit nang makipagkamay si Osaka kay Doi bilang isang palatandaan ng pagtanggap, sumunod si Rocco at ginawa rin ito, habang ang tunay na layunin ni Doi, si Rana, ay nagdudulot sa kanya ng takot. Samantala, sa klase, hindi maiwasan ng Colonel na maramdaman na sobrang creepy si Doi, habang si Rocco ay kinakabahan sa isang babaeng miyembro ng Onishima Gang na patuloy na tinititigan siya, na lalo pang ikinagalit ni Rana, kaya't nagtatago ang mga lalaki sa kanilang paboritong cubicle ng banyo upang subukang maunawaan ang bagong kakaibang sitwasyong ito. Sa kanilang paglabas ng banyo, nakatagpo ang mga lalaki kay Reino na tila apektado ng mga kapangyarihan ni Rocco, kaya't inisip nila na ang kapangyarihan ni Rocco ay ngayon ay nakakaapekto rin sa mga bad boys na nagtakbuhan sa takot hanggang sa siya ay mahulog at walang magawa, at inamin ni Reino na siya ay lihim na babae na nagsusuot ng damit panlalaki, habang ang kanyang kambal na kapatid na si Kazino ay nagsusuot ng damit pambabae at lihim na isang medyo magaspang na tao. Ngunit nang tanungin ni Rocco kung bakit ibinahagi ni Reino ang ganitong sensitibong lihim sa kanya, sumagot siya na dahil sa isang dahilan. Ang puso ni Reino ay nagpapabilis kapag kasama si Rocco bago siya mabilis na tumakbo, na lubhang nahihiya. Samantala, sa parehong oras, tinangka ni Doi na makipag-usap kay Rana upang hanapin ang isa sa mga kahinaan nito, ngunit hindi siya makalusot sa matinding katahimikan ni Rana dahil ganap na nakatago ang kanyang mga emosyon. Ngunit nang bumalik si Rocco sa klase, biglang tumangala si Rana, na nagpasikat kay Doi na si Rocco ang susi upang matuklasan ang mga kahinaan ni Rana. Kinabukasan, habang naghahanda para sa paparating na school festival, nagpunta si Rocco upang maghanap ng carton ngunit bigla siyang napaligiran ng isang grupo ng masasamang babae na apektado ng kanyang mga kapangyarihan, ngunit matapos makipag-usap kay Odo Haim, ang leader ng grupong babae, natutunan ni Rocco na ang mga babaeng miyembro ng gang ay actually mga magiliw na mamamayan na sumusunod sa batas at ginugol ang karamihan ng kanilang oras sa mga masayang tea party. Ngunit 2 taon na ang nakalilipas, si Rana ay naging bahagi ng kanilang gang at nang ang mga miyembro ng gang ay inatake ng Onishima Gang. Mag-isang winasak ni Rana ang Onishima Gang habang ang walang magawa na Doi ay tanging nakatayo at nanood. At si Odo Haim ay hindi na muling nakita si Rana pagkatapos ng gabing puno ng karahasan. Ngunit nang bumalik si Rocco sa paaralan,
Ipinaalam sa kanya ni Doi na ang mga miyembro ng girl gang ay umatake sa mga estudyante mula sa Amori High School at tinambangan pa si Reino. Tumanggi si Rocco na maniwala dito, dahil alam niyang si Odo at ang mga babae ay mabubuting tao, kaya't ang buong paaralan ay tumalikod sa kanya at tinawag siyang isang traidor, tulad ng plano ni Doi. Salamat na lamang, si Inuma ay nanatili sa kanyang panig at sinabi na hindi siya nagtitiwala kay Doi, ngunit nagtitiwala siya kay Rocco at susundan siya kahit saan, kabilang na ang banyo, kung saan sinubukan nilang alamin kung ano ang tunay na layunin ni Doge. Samantala, ang Colonel at ang Chief ay nagsubok alamin kung tama ba si Rocco tungkol sa girl gang sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga random na delinquent buong araw, na hindi nakakatakot kumpara sa agham, at sa pamamagitan ng masusing pananaliksik, nadiskubre nilang ang mga kambal ang mga umaatake sa mga estudyante mula sa paaralan habang nagpapanggap na miyembro ng girl gang. Ngunit sa parehong oras, sinubukan ni Doi kumbonsihin si Rana kung gusto niyang protektahan si Rocco at matiyak na hindi na siya kinamumuhian ng paaralan, kailangan niyang sirain ang girl gang at sumanib sa Onishima gang. Sa una, ang mga salita ni Doi ay nagpagalit lamang sa kanya, nang banta niyang papatayin siya kung anuman ang mangyari kay Rocco. Ngunit nang sinabi ni Doi na kung tunay niyang mahal si Rocco, kailangan niyang iwanan siya dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng problema ni Rocco, nagawa niyang basagin ang emosyonal na hadlang ni Ra at kumbansihin siyang sumama sa kanya. Samantala, napagtanto ng mga lalaki na ang plano ni Doge ay ihiwalay si Rocco kay Ra para makuha siya at mabilis na tumakbo papunta sa silid-aralan upang iligtas si Ra, ngunit dumating sila ng huli. Mula sa labas ng bintana, sumigaw si Doi kay Rocco na tapos na at nanalo na siya, ngunit kung patuloy na magpupumilit si Rocco na iligtas si R, tiyak siyang igugupo siya ni Doi at dadalhin siya sa pinakamalalim na kalaliman ng impyerno at kawalan. Nang dumating si Rocco at ang kanyang mga kaibigan sa paaralan kinabukasan, inihayag ni Doge kay Rocco na kung gusto niyang iligtas si R, hindi lang niya kailangang pakainin ang lahat ng kanyang pinakamalalakas na miyembro para makapunta sa bubong, kundi kailangan din niyang dumaan sa hindi masukat na paghihirap. Ngunit hindi nagdalawang isip si Rocco at ipinahayag na gagawin niya ang lahat para mapasaya si Ra, na maling naisip ng iba bilang isang proposal ng kasal, at sa kasamaang palad para kay Rocco, ang pag-abot sa bubong ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil nahadlangan ang kanilang daraanan ng maraming estudyante at miyembro ng Onishima gang. Ngunit nang biglang dumating si Ami sa kanyang motorsiklo, kumapit hanggang sa baliw na babae habang dinadala sila nito sa pamamagitan ng crowd at papasok sa paaralan. Nahadlangan ang kanyang daraanan ni Hondo, ang pinakamalakas na miyembro ng Onishima, na ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng madaling pagpapahinto ng kanyang motorsiklo. Dumating si Oset upang iligtas ang araw at sumama kay Hondo upang manggulo, habang ang iba ay nagpapatuloy. Samantala, si Odoheim ay dinala sa bubong ng paaralan, kung saan pinilit siyang labanan si Ra bilang bahagi ng plano ni Doi na gawing malamig na makina ng pagpatay si Ra para sa Onishima. Kasabay nito, patuloy ang palitan ng sapantaha sa pagitan ni Osota at Hondo, nang sabihin ni Hondo na bago niyang makilala si Doi, siya'y laging tinutokso at hinahamak dahil sa pagiging bobo, at ang tanging mabuting bagay sa kanya ay ang kanyang hindi matitinag na lakas. Ngunit nang makilala si Doi at sumali sa kanyang gang, nahanap ni Hondo ang respeto ng iba, nakahanap ng mga kaibigan at hindi na siya tinutokso. Sinabi ni Osota na nauunawaan niya ang nararamdaman ni Hondo dahil dati siyang ganun. Ngunit nang makahanap ng mga bagong kaibigan, napagtanto niyang hindi worth maging isang delinquent, at ipinangako niyang ipapakita kay Hondo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Nang hawakan ni Hondo si Osota at itapon siya sa pader, agad siyang tumakbo pabalik at tinamaan siya sa mukha, ngunit nagpa siya si Osota na tapusin ito gamit ang isang tunay na pagsubok ng lakas. Pinayagan niyang suntukin siya ni Hondo sa tiyan gamit ang buong lakas niya, ngunit nang hindi ito sapat para patumbahin siya, binuikan siya ni Osota ng isang suntok na agad nagpatamba kay Hondo sa lupa. Habang nakahiga siya at tinalo, pinatong ni Osota ang kanyang kamay sa ulo ni Hondo at ipinangako na may higit pang halaga ang buhay kaysa sa lakas at may higit pa kay Hondo kaysa sa pagiging isang brutang tao. Samantala, ang mga bata ay naharang ni Akai, ang pangalawang tao sa Onishima gang pagkatapos ni Yasuhiro at Doi, at kahit na plano ni Inuma na labanan siya mag-isa, mabilis siyang tinalo. At para lalo pang lumala ang sitwasyon, pinagbubugbog din ng brutal ang Colonel at ang Chief, at si Aki ay umabot pa sa pagbasag ng isa sa mga daliri ng Chief. Inihayag ni Akai kay Rocco na binigyan siya ni Doi ng mahigpit na utos na huwag saktan si Rocco, kundi magagalit si Ra,
kaya't imbes na saktan siya, plano ni Akay na pahirapan si Rocco sa pamamagitan ng pagpapanood ng pagbubugbog sa kanyang mga kaibigan at pagbasag ng kanilang mga daliri isa-isa, habang pinaaalalahanan si Rocco na siya ang pumili ng impyernong ito nang hindi pakinggan ang mga babala ni Doge at patuloy na nagpumilit iligtas si R kahit na mahina siya. Habang ang mga bata ay naglulugmok sa kalungkutan, naaalala ni Inuma kung paano siya may gang noon na akala niya ay mga kaibigan niya, ngunit sa huli, pinagtaksilan siya ng lahat para sumama sa gang ni Akay. Pero pagkatapos makilala si Rocco at ang kanyang mga kaibigan na laging nandyan para sa kanya kahit na sobrang hina, napagtanto ni Inuma na may tunay na kaibigan at karapat-dapat silang ipaglaban. Samantala, biglang pinpunch ng Chief si Aki sa mukha at pareho nilang inihayag na kahit na sila'y mga duwag, hindi nila balak mag-give up at iiwan ang kanilang kaibigan, gaano man karaming daliri ang mabasag. Biglang bumangon si Inuma at sinabi sa mga bata na magpatuloy na habang siya ang haharap kay Akay, ngunit nang magpatuloy ang mga bata, mabilis na natutuklasan ni Inuma ang patuloy na pagbugbog sa kanya ni Aki hanggang sa makuha niya ang pagkakataong hinihintay at pinakawalan ang lahat ng lakas para sa isang malakas na huling suntok. At kahit na tinalo ni Inuma si Akay, nakatagpo pa sila ng isa pang problema sa katauhan ni Amano, na isa palang kambal na kapatid ni Kaz-ino at Aryo, habang si Kaz-ino ay nagpakita sa likuran nila upang harangan ang kanilang exit. Kasabay nito, si Reino ay nakatali somewhere dahil tinanggihan niyang sumunod sa plano ni Doi dahil sobra niyang mahal si Rocco at ayaw niyang saktan siya. Nang sinabi ni Amano kay Rocco kung paano niya binugbog si Reino dahil sa pagtataksil, napagtanto ni Rocco na si Reino ay isang mabuting babae ngunit napilitang sumama sa gang dahil kay Amano. Bilang tugon, sumigaw si Rocco kay Amano na siya ay isang masamang kapatid dahil pinaghirapan niya ang kanyang kapatid, ngunit tinanggap lamang ito ni Amano bilang isang papuri at inutusan si Kaz-ino na asikasuhin si Rocco habang siya ang haharap sa Colonel at Chief. Biglang hinawakan ni Kaz-ino si Rocco at hinalikan siya sa pisngi, na ikinagulat ng lahat, kasama na si Amano, ngunit sa katunayan, si Kaz-ino ay si Aryo na pagkatapos mailigtas ni Kino ay nagpalit ng anyo upang tulungan si Rocco. Pagkatapos magpasalamat kay Rocco sa palagi niyang pagsuporta sa kanya, nanatili siyang kasama ng Colonel at Chief upang labanan si Amano habang nagpapatuloy si Rocco papunta sa rooftop. Ngunit biglang nakatagpo si Rocco ng isang hallway na puno ng mga natalong estudyante at agad na nahila siya papasok sa isang madilim na kwarto ni Yashia, ang pinakamalakas na miyembro ng Onishimigang pagkatapos ni Doi, na nagsabing sobrang gusto niya ang malalakas na kalalakihan tulad ni Rocco dahil gustong-gusto niyang makita silang masira. Nang hindi nagsasayang ng oras, agad na pinaghahampas ni Yashia si Rocco upang masira siya. Pagkatapos ay pinapalakas siya upang gumaling dahil hindi niya mapigilan ang pagmamahal sa kanya, tapos muling binugbog siya. Ngunit nang magsimula si Rocco na mag-swing ng kanyang mga braso nang hindi alam, napansin niyang biglang umatras si Yashia at naisip niyang dahil tanging malalakas na kalalakihan lang ang gusto ni Yashia, kaya't ang mga kapangyarihan niya ang nagpapakita sa kanya na mas malakas si Rocco kaysa sa talagang siya. Ginamit ni Rocco ito sa kanyang kalamangan at sinubukang takutin si Yashia upang sumuko. Biglang nadapa si Yashia at muntik nang mahulog sa bintana ngunit nailigtas siya sa huling segundo ni Rocco, at naniniwala si Yashia na si Rocco ay sobrang lakas kaya't pinili niyang iligtas ang kalaban. Ang pagmamahal ni Yashia kay Rocco ay patuloy na lumalago, na nagiging dahilan upang maging mas malakas siya hanggang sa ang pagmamahal ni Yashia sa kanya ay lubos na magpataob sa kanya at siya'y mawalan ng malay. At sa pagkatalo ni Yashia, si Rocco ay nakarating sa rooftop at dumating sa tamang oras upang pigilan si Ra sa pagbibigay ng pangwakas na hampas kay Odoheim. Ngunit nang tanungin ni Rocco si Ra na itigil ang laban, lumuhad ito sa harap niya at tumanggi habang na-realize na si Rocco ay isang mabuting tao, habang siya ay isang marahas na makina ng pagpatay na bulok hanggang sa kaibuturan at tanging masaya lamang siya kapag siya ay lumalaban. Dahil dito, sinabi ni Ra kay Rocco na dito na sila maghihiwalay, dahil siya ay lampas na sa pag-save, ngunit sa hindi inaasahan ay tumulo ang kanyang mga luha. Nauunawaan ni Rocco na dahil sa kanyang mga kapangyarihan, mas lalo pang lalakas ang pagmamahal ni Ra sa kanya habang siya ay lumalakas, ngunit magdudulot lamang ito ng mas maraming sakit sa hinaharap. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kabutihan pa rin si Ra at desperado siyang matulungan ito upang makita ito. Ngunit hindi sumasang-ayon si Ra dahil wala siyang pakialam sa anuman o kahit sino maliban kay Rocco at hindi siya nagbago kahit na nakipagkaibigan siya sa mga kaibigan ni Rocco. Tumayo siya at umalis kasama si Doi, determinado na kunin si R pabalik sa anumang halaga. Pinigilan ni Rocco si Doi at hiningi ang laban sa kanya, at sinabi na kung mananalo si Rocco, mananatili si Ra sa kanya. Pumayag si Doi pagkatapos makuha ang pahintulot ni Ra, syempre, at madaling iniiwasan ang lahat ng atake ni Rocco habang nagpapalabas ng mga malupit na hampas.
Ngunit nang tila nawala na ng pag-asa, dumating ang mga kaibigan ni Rocco sa tamang oras upang iligtas siya. Pagkatapos ay sinabi ni Rocco sa kanila na magtago at hayaan siyang lumaban gamit ang kanyang sariling lakas. Sinabi nila sa kanya na siya ang kanilang lakas, gaya ng siya ay naging lakas nila sa lahat ng kanilang laban, dahil siya ang kanilang motibasyon upang hindi sumuko. At dito, nakisali hanggang sa laban at nagsimula silang makipagpalitan ng mga hampas kay Doi na napatunayan na mas malakas kaysa sa inaasahan nila, dahil madali niyang kayang talunin silang lahat. Ngunit hindi alintana kung gaano man sila kailanman matamba, bumangon pa rin sila at patuloy na lumaban, na naguguluhan at natatakot si Dogi, dahil hindi niya maintindihan kung saan nagmumula ang tapang at determinasyong ito. Bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan kung saan palagi siyang binubuli, kaya nagdesisyon siyang makipagsama sa mga malalakas na tao sa pamamagitan ng pagsali sa Onishimigang upang matiyak na hindi na siya mabubuli o masasaktan muli. Ngunit pagkatapos wasakin ang lakas ni Arangang, nagustuhan niya ito sa unang sulyap, dahil alam niyang hanggat nandyan siya, hindi siya masasaktan. Ngunit habang pinapanood ni Rocco na magtagumpay na muling buhayin ang mga tropa ng paulit-ulit, walang takot sa bawat pagkatalo, napagtanto niya na ang tunay na lakas ni Rocco ay hindi lang ang kanyang hindi matatawarang tapang, kundi pati na ang kakayahang magbigay ng tapang sa iba. At habang natatakot si Dogi sa tunay na lakas ni Rocco, biglang inilagay ni R ang kanyang sarili sa pagitan nila at sinabi kay Rocco na siya ay tunay na bulok hanggang sa kaibuturan at wala siyang pakialam sa sinuman kundi sa kanya. Inamin din niyang hindi niya maalala ang pangalan ng mga kaibigan ni Rocco, ngunit kahit hindi siya naniniwala na may kabutihan pa siya, nararamdaman niyang sa pagiging kasama siya ay maaaring maging mabuti siya at nangakong mananatili siya sa kanya magpakailanman. Ilang araw pagkatapos ng laban, nagsimula nang pumasok sa paaralan sina Reino at Kazino bilang kanilang tunay na sarili at muling sinimulang buuin ni Doi ang Onishimigang. Ngunit kinabukasan ng laban, nagpatuloy ang pagdiriwang ng school festival na karaniwan, kasama si Rocco at ang kanyang klase na nagdaos ng isang pagtatanghal. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni R ang lahat ng kanyang linya, ngunit nakakagulat na ipinakita niyang natatandaan niya ang lahat ng kanyang bagong mga kaibigan habang binanggit ang bawat isa sa kanila at pinasalamatan ang bawat isa sa kanilang tulong. Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.